wag na wag mo tong gagawin itong 7 na to kasi hindi ka magiging successful or meron ka lang sobrang liit na chance maging successful. Check mo, baka meron kang mga ginagawa dito. So, ready ka na ba? Let's go! 3, 2, 1, go! Number 1, looking for the Holy Grail strategy. Walang loss. Puro profits lang lahat. 98% winning rate. 95% winning rate. Sobrang dami kong kilalang traders na ilang taon, 1 year, 2 years, 3 years, 5 years, naghahanap ng Holy Grail na strategy. Feeling kasi nila, meron talagang ganun. Yung mga ginagamit ng mga malulupit talaga na sobrang traders, pero hindi nila sinasabi kasi secret daw yun. Hindi ako niniwala dyan. Alam niyo kung bakit? Kasi ako mismo, tinry ko yung hanapin, pero wala talaga. Wala talagang ganun. Sabi nila, baka kasi kailangan pag ganito yung kapital, kasi baka kailangan nakasubscribe ka sa Bloomberg, or kung ano man. Pero again, in my experience, hindi ko alam kung maniniwala ka sa akin o hindi, pero wala talagang Holy Grail na strategy. Ang pinaka-worst lang na mangyayari sa'yo is masa-stuck ka dun sa cycle na yun. Na may tatry kang strategy, nag-work nung una, then di nag-work, then lilipat ka. Then feeling mo may kailangan ka pa malaman sa economics, sa fundamentals, sa sentiments. So lahat ng mentor pinapakinggan mo. Hanggat gulong-gulo ka na, walang nangyayari sa'yo. So yung mga strategy na yun, yung mga indicators, yes, may mga tao talagang successful na gumagamit niyan, mga funda, mga indicators, or what. Pero then again, wala talaga yung isang Holy Grail na 95%. Lahat talaga may seasons, lahat talaga minsan magsusunod-sunod yung talo mo. Meron din naman magsusunod-sunod yung panalo mo. Again, wala talagang perfect na strategy. Actually, mga malulupit na forex traders, nasa 50%, 60% win rate nila. Iba nga, mababa lang, 40-30%. Pero kasi magandang risk-reward nila, kaya sila profitable. Again, kung merong 95% na win rate na strategy, nako, sobrang lupit nun. Sana nakita ko yun sa 5 years ng pagtitrade ko. Pero again, wala talaga. Pero based sa experience ko, sobrang perfect na mate formula lang talaga gagamitin mo. Anong kailangan mo na indicator? EMA lang. Or kaya iba nga hindi nag-EMA. Titignan lang nila yung trend ng market. Tapos support resistance lang. And then candlestick confirmation lang. Wala nang kahit anong indicator. Yung iba nga nagni-naked charts lang talaga. And para sa akin, yun talaga yung pinaka-mainly mag-work and pinaka-madali talagang ma-implement. Kasi wala kang kailangan aralin na sobrang advanced. Hindi mo kailangan sobrang maging matalino. Hindi mo kailangan sobrang maging nerd. Kasi sobrang basic lang talaga niya. Naglalaro lang tayo sa law of probabilities. And yung mate formula talaga, so far, mga students, nasa around 60% win rate. Yung iba pa nga nagsi-70. Pinagdaanan mo ba ngayon yan? Minsan kasi yung mga traders, kailangan mo na pagdaanan yan bago sabihin na, dito lang talaga ako sa basic. Ito lang talaga yung pinaka-nag-work. Or maniniwala ka na lang na wala talagang ganun. Wala talagang magic formula. Depende sa'yo yan. Minsan kasi matigas ulo natin kasi kahit ako, talagang hindi ako niniwala na walang Holy Grail. Kaya pinurso ko yun. And syempre, nag-aksaya ako ng time, effort, and money. Ikaw, ano tingin mo? And number 2, lack of a concrete trading plan. So, pag wala ka kasing trading plan, ang mangyayari sa'yo, kalat-kalat ka lang. Parang kanina yun, naghahanap ka lang ng Holy Grail. So, dahil wala kang trading plan, wala kang binaktest. Okay? Kasi yung backtesting, very important yan. Kasi yun yung magbibigay sa'yo ng confidence sa strategy mo. Yung iba kasi, pag hindi nag-backtest ng trading plan nila, kasi nga wala silang trading plan, sobrang gulo na maging portfolio nila. Sobrang ititrade nila lahat ng strategy malaman nila. Doon pumapasok yung strategy hopping, doon pumapasok yung pagiging FOMO. Na feeling nila, kailangan nilang habulin yung mga trade ng friends nila, kailangan habulin nila yung mga high-impact news na mga trade kasi nga wala silang concrete plan. Pero alam mo ba, yung tunay na trading is really consistency equals routinary equals boring. Di ba nga, may time talaga na nagkaroon ako ng identity crisis na ano ba talaga, ito lang ba talaga gagawin ko? Tuloy-tuloy lang ba talaga gagawin ko? May ganito akong win rate, may ganito akong mga income. Wala na ba ako ibang gagawin pa? Pero ganun kasi talaga yung forex trading. Para maging consistent ka, kailangan talaga maging boring ka, maging routinary ka. Hindi kasi lagi na yung pagiging consistent, yung pagiging profitable, grind, aral, backtest. Minsan kasi, yung pagiging profitable, lalo na kung medyo matagal ka na, nasa boring stage na talaga siya. Sabi nga nila, lalo na yung mga successful na tao, di mo naman kailangan gumawa ng iba pa or mag-try iba pang strategy para mag-scale yung forex trading business mo. Ang kailangan mo lang is gawin yung basics ng paulit-ulit na sobrang consistent ka. Yun lang talaga. So, alam mo ba na isang sign din pala
na sobrang nag-i-excel ka na sa isang bagay kapag nagiging boring na siya. Parang isang beses ako sa pagsasayaw, dahil ilang taon na ako nagsasayaw, sobrang routinary na lang, yung mga performances, di na ako kinakabahan. Pero again, overcome mo na kasi yung difficult part, which is yung simula. Alam mo ba, simula ng pagsasayaw ako, lagi ako napapagalitan. Laging awkward yung mga galaw ko. Laging ako yung huli sa rehearsal. Ang tagal ko makakuha ng steps. Kinakabahan ako lagi sa mga show. Pero dahil nga, lagi ko na siyang ginawa, na-overcome ko na yun, naging okay na ako, then masaya na ako. Kumbaga sa trading, profitable na ako. Pero again, darating yung time na eto na lang ba yung gagawin ko buong buhay. Pero yun talaga yun. Consistency is equal to routinary, is equal to boring. Number 3, syempre, alam mo na to. Greed and emotional trading. Diyan po papasok yung overtrading without good setups. Linawin ko lang kasi sabi nila, overtrading ba coach yung tinetrade ko lahat ng setups ko? Hindi. Basta magstay ka lang sa maximum risk exposure mo. Kunyari, maximum risk exposure mo is 5%. Pwede mong i-trade lahat ng setups mo basta hanggang 5% lang na risk. Kasi minsan, sobrang dami nating setups. Minsan naman, wala. So, always trade your good setups. Lalo na kung nakita mo sa backtesting mo na effective siya. 70% win rate, 60% win rate. Lagi mo siyang i-trade. Sabi ng iba, coach, pag na-reach ko na ba yung goal ko for the day or for the month or for the week, titigil na ako mag-trade kahit na may setup ako. Well, pwede mong sabihin na ganun. Pero ako kasi hindi. Basta may setup ako, iti-trade ko. Kasi nga, again, hindi laging may setup. Minsan, wala talaga for the week. And kung sobrang confident ka sa strategy mo, na maganda yung winning percentage, iti-trade mo talaga siya ng iti-trade. Dito rin pumapasok yung tinatawag na over-leveraging. Diba? Yung lot size mo, depende dun sa emotions mo. Dahil natalo ka kanina, gusto mong bumawi. Putik, talo ko kanina ng $500. Sige, kahit wala akong setup, te-trade ko to. Baka manalo to, at least bawi na. Diba? May mga ganun kasi talaga. Kumbaga, wala tayong proper na risk management plan. Therefore, yung emotions natin nagsasabi kung ano yung risk sa mga susunod na mga trades natin. Yung example ko kanina, para na rin yung revenge trading. Diba? Kumbaga, gusto natin, yung kanina talo natin, gusto natin bawiin. Diba? Gusto natin na profitable tayo lagi. Hindi pwedeng hindi profitable every day. Pero kahit na sinong successful na trader, may mga days, weeks, or months talaga sila na hindi sila profitable. So, yung pinaka-consequence kasi talaga ng ganun is, sige, bigyan natin example. Si Trader Job, natalo, $2,000. Sabi niya, babawiin niya. So, ngayon, nag-trade ulit siya another. Talo ulit $2,000. Hindi na niya alam gagawin niya. So ngayon, dahil sobrang kinakain na siya ng emotions niya, ginawa niya, sige, 4% na yung i-risk ko. So ngayon, talo ulit. So ngayon, ang talo ko na $8,000. So hindi ko na alam yung gagawin ko. So ngayon, sabihin ko last na $10,000. Hanggat patalo. Pero again, kahit sa mga backtesting, may mga sunod-sunod talaga ng mga talo. So sobrang malas talaga. Kung dun pa natapat, dun talaga naging emotional ka. Okay? Pero kasi usually, pag emotional ka, hindi ka rin nakapag-isip ng tama, hindi mo na-trade yung mga proper setups mo. So ganun ang nangyayari until masunugan ka ng masunugan. Then marirealize mo na lang na kinain ako ng emotions ko. Hindi ako nag-stick sa trading plan ko. Hindi ako nag-stick sa proper risk management plan ko. So, ano may mga ways para maiwasan yan? Number 1, very important na meron kang pre-trading ritual. Kasi minsan gusto natin sabak agad habang wala pa yung mind natin sa proper mindset. So, ang nangyayari kasi, minsan baka masyado tayong excited, masyado tayong stress, na gusto na lang natin tapusin tong trading dahil may okay naman na setup, pero kasi hindi lagi dapat na ganun. Kasi sobrang lakas talaga ng emotions natin, sobrang lakas talaga ng utak natin mag-dictate ko ano talaga gagawin natin. So, very important na gagawin mo is mag-end state ka muna. Anong end state gagawin mo? End state mo na syempre profitable ka for that day. And then number 2, end state mo na discipline ka pa rin. Okay? Always stay disciplined, na hindi ka magpapakain sa emotions mo. So, always stay in that end state. And after nun, nag-trade ka na pero nakikita mo kinakain ka pa rin ng emotions mo, pahinga ka muna. Rest ka muna. Mag-PS5 ka, mag-games ka, mag-walking ka, mag-sports ka, kung ano man na magpapa-refresh ng utak mo. So, ang tawag nga namin doon, kapag nangyari ngayon, balik ka lang sa previous state mo, which is yung end state. So, anong gagawin mo pag naging emotional ka? Balik ka lang. So, anong gagawin mo kapag nag-greedy ka na? Balik ka lang. Saan ka babalik? Sa end state mo. Number 4, not pre-planning your trades. Ano yung tsura ba nun? Yung nakita mo, bukas na yung London session. So, binuksan mo. Tapos nakita mo, nandun sa support area. So, magbabay ka na. Nang hindi ka nag-analyze before pa nun, hindi ka naglagay ng support resistance. So, kumbaga, unang tingin mo lang, yun yung support, kaya tinrade mo na. So, very important talaga na nagpe-pre-plan ka.
So, maiwasan mo rin dyan yung mag-over ka ng lot size. Maiwasan mo rin dyan yung, ay, mali pala yung pagkakita ko ng support. Ito pala yung mas magandang support level. Or downtrend pala to, bakit ako nag-buy? Yung mga ganun. Iwasan natin yun. Yung basta makapasok lang, kasi parang ang pangit naman na pag wala kang trade for the day. So, paano ka ba magkakaroon ng discipline na hindi ka papasok sa mga trades? Madali lang yan. Kailangan ma-pre-plan mo rin kung kailan yung pre-planning session mo. Kasi minsan, pagising natin, diretso tayo sa trabaho, kain, or what. Magulat na tayo, 3 o'clock na or 8 o'clock na magtitrade na tayo. Hindi. Kailangan meron tayong discipline na maglagay sa calendar natin ng at least 30 minutes or 15 minutes na mag-pre-plan ng mga trades. So, anong gagawin mo ron? Pupunta ka lang sa charts, tradingview.com, magpa-plot ka lang mga support resistance, magpa-plot ka ng mga arrows. Then, pag napunta dun yung mga price, tsaka ka lang magpe-place ng trades. So, kung nasa work ka, mag-set ka lang ng alarm. Kunyari, dun sa support area, mag-set ka ng alarm para pag napunta dun yung price, pwede mo nang i-check kung papasok ka na ba or hindi. So, if hindi mo masyado ma-picture, siguro separate video na lang yun. Also, kung hindi ka nakapag-pre-plan for some reason, nasa bakasyon ka, or talagang hectic ng work, huwag ka magte-trade. So, yun yung pinaka-consequence mo sa sarili mo. No pre-planning, no trading. Ganda nun ah. No pre-planning, no trading. Number 5, relying on other traders. Yung magpapatrade ka, mag-invest ka ng pera. O sana hindi scam, di ba? Pero scam man yun o hindi, para sa akin hindi okay yun. And also, mga copy trading and mga bots. Lalo na kung wala kang knowledge about Forex. Kasi sinasabi ng iba, wala ko alam sa Forex, wala akong time, therefore, papatrade na lang ako sa iba. Or papaka-copy trading na lang ako sa magaling na trader. Or maglalagay na lang ako sa bot na sobrang okay daw na bot kasi AI intelligence daw. Well, unang-una, yung isa kasi sa success principles na kahit anong industry, if you are successful, it's your fault. And if you are a failure, it's also your fault. Di mo pwedeng ibigay yung success mo sa iba. Kahit gaano pa sila ka-reliable. Yes, naging successful sila sa mga sariling ways nila, pero not necessarily doon ka maging successful sa ways nila. And also, syempre, naging successful sila kasi yung sarili nila, yung gusto nilang iangat. Pero not necessarily na kung gaano sila ka-determine, kung gaano sila ka-committed sa sarili nila, gaano din sila ka-committed sa'yo or sa company mo or dun sa trading account mo. Pagdating naman sa mga bots, may mga bots ba na gumagana? Well, sa lahat ng natanungan ko, ang sinasabi nila lagi, sa umpisa, okay. Pero biglang nasunog, laging ganun. Okay, wala akong nakitang bot na, well, pinakamatagal siguro yung years siya, pero nasunugan din ang account yung mga tao. Pero then again, ano nang gagawin mo pag nasunugan ka na ng account dun sa bot na pinagre-relayan mo? Hanap ka ulit ng bot? Eh, yung mahanap mo ba na bot, same lang din dun na years din nagtagal. Minsan kasi months lang. Minsan nga weeks lang yung tinatagal nila. So why not? Aralin mo na maigi yung Forex. Magkaroon ka ng it's my fault attitude. Then malalaman mo and madedetermine mo kung okay ba talaga yung mga bots na yun or hindi. And kung magkano lang yung risk na ilalagay mo. Kasi nga, knowledgeable ka pagdating sa Forex trading. Sige, pwede nyo challenge to. Kung meron kayong alam na bot na tingin nyo sobrang lupit, na sobrang reliable talaga, comment nyo sa baba. Try natin yan. Pagdating naman sa copy trading, iba-iba kasi tayo ng mindset. Okay, so malamang iba yung mindset mo dun sa pinagka-copy mo. Iba rin yung capital mo. Iba yung risk management mo. Iba kung paano ka mag-take ng profit, mag-take ng losses. Kumbaga, iba talaga yung pinaka-diskarte. Iba talaga yung pinaka-strategy. Therefore, ano mangyayari? Kakaroon talaga ng clash. So, hindi talaga maging aligned. So, pag aligned ka kasi, mas madali talaga, mas flow siya. So, mas tanggap mo yung mga losses mo. Mas tanggap mo rin yung mga wins mo. And again, mahirap talaga i-rely sa iba yung sarili mong savings, sarili mong pera. Worst case mangyayari, masunugan ka. Anong sasabihin ng kinapitradan mo? Sorry, na tsamba ka kasi dun sa losing streak ko. Mag-deposit ka na lang ulit. Sayang kasi hindi ka na abot dun sa winning streak ko, yung mga ganun. Naririnig kong ganyan. Well, pwede naman totoo sinasabi nila. Pero again, huwag ka na lang mag-rely sa iba. Aralin mo na lang ng maigi yung Forex and ikaw na mismo mag-multiply ng savings mo and mag-create ng generational wealth para sa sarili mo and sa angkan mo. Number 6, too much learning, no implementation. Like ko sinasabi sa mga students ko na more knowledge does not equal more profits. Kaya ang pinapagawa ko talaga sa kanila, minamaster muna nila yung basics. Paano? Through implementation. Meet formula lang, tapos sobrang backtesting lang, demo testing. Then, syempre, live trading ng maliliit lang muna na lot size. And then from there, magte-testing ka, magre-refine ka, magpapolish ka, magte-tweak ka. Kasi wala kang iti-tweak kung wala kang ini-implement. Hindi kasi totoo yung lahat indicator aralin mo, tapos lahat ilagay mo sa isang chart, hindi. Baka mangyari lang is magkaroon ka ng analysis paralysis, which is
Kasama rin yan sa mga pitfalls. Yung hindi ka na makatrade kasi feeling mo kailangan mag-confluence yung 20 mo na indicator or 20 na mga area of alignments or kung ano man. Isipin mo na lang ganito, si Trader A, gamit niya Mate Formula. EMA lang para malaman niya yung trend, support resistance, tapos candlestick confirmation, and then, yung stop loss niya tsaka yung TP niya is 15-15. 15 TP, 15 SL. Si Trader B, hindi lang EMA 200. May 50 siya, may 20, may 200 din. Meron pa siyang trend line, support resistance, at meron siyang mga chart patterns. Sa timing, meron siyang RSI, may stochastic siya, meron pa siyang candlestick confirmation, tapos meron pa siyang mga supply demand. Sa exit niya, may ATR siya, tapos kung ano-ano pa. Isipin mo, sabihin natin 10 to 20 confluences. Pareho sila nag-buy. Okay, si Trader A nag-buy, Trader B nag-buy. Pareho sila kumita ng $1,000. Si Trader A, nag-trade lang less than 30 minutes. Si Trader B, ang tagal niyang hinintay yung setup niya. Baka days pa nga. Sinong pipili mo? Trader A, Trader B. So ako, dun ako sa Trader A. Ang lagi ko kasing sinasabi sa channel na to is don't stop learning and growing. Pero, not necessarily naman learning and growing is maghanap ka sa iba. Tapos, i-apply mo sa'yo. Okay, pwede rin naman yun. Pero it does not stop there. Meron din naman kasi learning and growing dun sa sarili mo. May kilala nga akong Forex mentor na sinabi niya na nagtagal na raw niya nag-stop tumingin sa ibang mga trading gurus. Bakit? Kasi mas malupit daw yung experience niya. For example, sa indicators, meron namang mga indicators na gumagana sa kanila, yung indicator, meron namang hindi. So, pwede mo aralin yun ng onte, then i-try mo, then move on ka na. Kung hindi yun nagre-resonate para sa'yo. Siyempre, may balance pa rin naman yung pag-check mo sa ibang trading gurus. Then, pag-check mo sa sarili mo. Then, yung pag-i-implement, may balance pa rin talaga siya. Pero ang pinaka-point ko dito is ayoko yung nasa stuck ka sa kakaaral, then pag in-implement mo, nag-fail ka, mag-aaral ka ulit na mag-aaral. Parang ganito lang yun, yung mga malulupit na basketball players, hindi naman sila na-stuck sa court na shooting lang sila ng shooting. Siyempre, may mga pick-up games sila. Tapos, may mga small league silang sinasalihan. Nag-college basketball sila. Then, tsaka sila nag-NBA. So, ganun din naman dito. Hindi naman pwedeng ma-stuck lang tayo sa kakaaral sa YouTube. Hindi pwedeng ma-stuck lang tayo na hanap ng kung ano-anong learnings. Then, konti lang implementation. Again, yung implementation, which is yung, hindi ko sinasabing live trading, yung implementation, doon ang gagaling lahat ng learning sa atin. Paano? Backtesting, demo testing. And syempre, kasama na rin doon yung live trading. And number 7, ang pinakamalapit sa lahat, ay yung no self-awareness. Kumbaga lahat yan dito nagre-revolve. Yung search for the Holy Grail, di ba? Maging self-aware ka na nagsisearch ka pala ng Holy Grail kasi naghahanap ka pala ng sobrang daling pera. Naghahanap ka pala ng madaling way. Alam naman natin na wala talagang madaling way. Yung lack of trading plan, na nafo-FOMO ka, na wala kang confidence. So, kailangan mag-assess ka sa sarili mo kung bakit. And then, yung pala, malalaman mo na confidence issue pala to sa trading plan mo. So, therefore, magbabaktest ka na and mag-aayos ka na talaga ng trading plan mo. Kailangan mo magsa-stop, kailangan mo mag-grind. Malalaman mo yun through self-awareness. Self-assessment. Pre-planning trades, malalaman mo rin yun na bigla kang pasok ng pasok. Reliant copy trading bots, ganun din. Naghahanap ka ng get rich quick or yung pinaka-lowest effort, highest reward. Tapos pag masyado ko na nag-aaral, self-awareness din na, ay masyado na pa ako nag-aaral, kailangan mag-implement. Lahat nagre-revolve around dito sa self-awareness. Dito rin pumapasok yung may patience ka pa ba? Or nawawalan ka na ng patience. Yung pag may patience ka kasi, hinahayaan mo mag-run yung mga winning trades mo. Then yung mga losing trades mo, nag-SL ka. Ang problema kasi sa iba, ang tagal mag-SL, talagang pinapasunog muna nila account nila bago sila mag-SL. Then yung TP nila, sobrang bilis. Bakit? Kasi ang mindset nila is, minsan na lang ako manalo eh. Profit is profit, may ganun talaga. Pero baliktarin mo lang yun, ano mangyayari? 'Di ba? Instead na lose big, win small, win big, lose small. Okay, kaya may mga malulupit na mga market makers na binabaliktad nila yung mga trade ng mga retail traders kasi alam nila na mahina talaga sa psychology and self-awareness yung mga retail traders. So, anong gagawin mo? Every time na may nafe-feel ka or kahit wala, always step back and assess. Assess mo yung journal mo. Assess mo yung nangyari sa'yo throughout your trading day.
Assess mo lagi na feel mo. Every minute, every second, every day. Assess mo sarili mo, paano ka pa pwede mag-grow. In short, kung tinaman ka dun sa first 6, either in denial ka or ngayon mo lang na-realize, kailangan mo pa ng mas malupit na self-awareness. Always ask yourself, kamusta na ba ako? Ano nangyayari sa akin? Paano pa ako mag-grow? Ano pang gagawin ko? Tuloy-tuloy ko lang ba yung gagawin ko? And then from there, mas magkakaroon ka ng sound mind. Okay? And then, mas makakapag-trade ka ng maayos kasi malupit yung mindset mo and malupit yung emotional state mo. Ask mo rin sarili mo, nasa end state ba ako or nandun ako sa state na nasa lack ako, nasa poor mindset ako. Ayan, yung always mong i-assess sa sarili mo. So, kung kailangan mo ng reminder lagi, make sure mo na i-save mo tong video na to para pwede mong balik-balikan. Kasi kahit ako, kailangan ko pa rin lagi itong reminder na to. Siyempre kasi yung mga human beings, naturally emotional talaga. And minsan nakakalimutan ko rin mag-step back in assess, magkaroon ng self-awareness. So maganda rin may nagre-remind sa'yo. So itong mga to, very important to. Kaya naman kasama talaga to sa mga tinuturo ko sa mga students ko. If you wanna know more about these, click mo lang yung link sa baba. Then kita-kits tayo.